What's up mga kapulido? Genrix Motor Parts. Naaning ka na ba kung paano paandarin ang RPM ng yung digital speed meter? Heto ang sagot. Alright, balik na tayo kung anong to natural na ako. May ginagaya lang akong ibang vlogger eh. So yung problema ni sir, all the way from Novaliches, yan. Dumayo pa siya dito dahil DIY mo to sir. DIY. Hindi niya mapagana ang kanyang RPM. Gumagana yung RPM, ang problema hindi naman mapastart kapag ka nilagay mo sa pulser. So yun ginawa natin ang paraan. Alright, so karga din natin to mga kapulido dati. 63 pin 2. Ay, walang flash, low bat, I'm so sorry. Alright, may mga ganito kasing senaryo mga kapulido na nagkakaroon ng problema dun sa pagpapaandar ng digital speedometer, yung mga nabibili sa Salamat Shopee, sira na yung ngeni. Ay. So yun nga, may mga pwede kang gawing paraan para mapagana ito. Tulad ng ang standard is ilalagay mo siya dito. May wire kasi yan na para sa RPM gauge. So isang way is itong blue wire ng Mia Sportis, itatap mo doon yung wire na galing sa speed meter para sa RPM. So mara-mara, minsan-minsan okay naman, gumagana. Okay naman, minsan gumagana dito, minsan ang problema naman pag tinap mo dito, gumagana nga, kaso pag pinatay mo, ayaw naman nang start. Kumbaga, na aagawan ng kuryente yung pulser mo papunta sa CDI ng speed meter para sa RPM. So pwede rin namang yung iba, pag ayaw gumana dyan, no choice ka, try mo naman dito sa ignition coil. Minsan pwede, minsan hindi naman. So yun, yung mga senaryong pwedeng mangyari. So may ibang way din naman, pagka ayaw pa rin sa dalawang yan, pwede kang bumili ng pulser, ididikit mo lang siya dito or masesense niya yung signal ng ignition coil ng nagaga. Pwede rin yun mga kapulido, nangyayari din. Nga lang minsan hindi siya accurate. Minsan naman pag dito tinap, minsan nagloloko yung motor, nagloloko yung takbo, pero minsan okay din naman. So i-share ko yung ginawa kong tips. Wala nang cheche boreche, kesyo kital kitengo. Ay share ko na yung ginawa ko. Ito rin yung pinaka mabisa at pinaka accurate na paraan para mapagana mo ng accurate ang yung speed meter. So share ko lang ito. Pinabili ko si sir ng extrang pulser na pang Mio rin, para yun ang ididikit natin, magse-sense na separately dito sa magneto niya. So ang ibig sabihin yan, hindi na niya kailangan humingi pa ng signal dito sa stock pulser kasi meron na siyang sarili para sa RPM. So ang ginawa ko lang yan is sinundan ko lang naman yung wiring neto, negative. Tapos yung isa, itong blue, para naman yan sa positive ng RPM gauge. So ito na nga yun. So kung titignan, ito yung ginawa ko. Tapos pinasok ko yung wire doon. Tapos nag-tap sa positive ng pulser. Ito, yan. Nakabaligtad siya kaya mukhang hindi pareho. So pag pinagharap mo yan, ito pa rin positive, ito pa rin negative. Tapos yung isa sa negative, nakatap lang sa negative body ground or negative wire. So testingin na natin para magkaalaman na. So yun nga, sinishare ko lang, ibinabahagi ko lang yung idea. Disclaimer lang sa mga nangangailangan lang ito. Sa mga hindi nangangailangan, edi wag. So testing na natin mga kapulido. Ay, partida, may sakit ako ngayon. Yan. Yun, no. Yun.
okay na siya mga kapulido. Yan lang yung mas pinaka the best na way na gawin para maging accurate at walang maapekto ang ibang wire. Shoutout din pala sa dayo natin all the way from Taguig. Basic setup lang. Salamat po sa panonood mga kapulido. Basta muli natin pagkikita. Paalam!